Hello, Kafdan fans! Nagkita raw ang Kafdan kagabi. Ang tanong ng marami, saan daw nagpunta si Alden kagabi? Kasi merong video dito mga kasombrero. So, tapos twinning ang damit na naman ng Kafdan mga kasombrero. So, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito. Ang cute po ng ginawa ng isang fan dito mga kasombreros, no? Si Alden parang ginawa niyang dito, parang puppet. Parang ginawa niyang isang basta inedit niya mga kasombreros na medyo nakakatuwa mga kasombreros, no? Ang ginawa ng isang nilambitin niya si Alden mga kasombreros, tapos kunwari naging masaya, naging malungkot, parang nilambitin niya, tapos gumalaw-galaw, no, si Alden mga kasombreros. Pero ito po ay AI generated lamang. So nakakatuwa lang ginawa ng isang fan dito kagabi mga kasombreros, no. Pero ito po ay AI generated lamang, no. Katuwaan lang ng isang Alden or Kafdan fan mga kasombreros. Tapos ito, 8 hours ago, panibagong set ng pictures ni na Ken ng Ken Creative Design. And may nalaman ako, si Ken pala, marami pala siyang dinesign, no? Hindi lang dito sa McDo sa Santa Rosa Bayan na bago mga kasombreros. Para may sinasabi si kasombrerong Vicky, na parang 5 na yung branches ng McDo niya Alden. May isa pa sa Capiz, something like that, no? Pero hoping magkaroon din ng public or official opening ang mga branches ni Alden sa iba pa mga kasombreros, kung yan po ay totoo, no? Kasi talagang hindi imposible yan kay Alden. Kahit na 10 branches ng McDo pa siguro ang kuhain ni Alden, ay talagang may isa pa daw sa Bulacan, no? Something like that mga kasombreros. So kahit na 10 franchises pa yung kuhain ni Alden, ay yakang-yaka, no, ni Soiti mga kasombreros ng pambansang Bain. So yung iba siguro ay hindi pa na-furnish, no? Hindi pa natapos mga kasombreros. Nasa process pa lang. So pero abangan natin yan. Ito si Ken ng Ken Creative Designs. 8 hours ago, the voice behind the scene. Burger ka sa akin. Sabi nga ni boss, palong-palo mga bata mo. So kasi bossing nila si Alden. Si Alden po ay galante, no? Libre ang McDo at pagkain kay Alden mga kasombreros. Ibang klase magiging amo si Paps Alden. Kunin mo na ako, Paps, maging gardener boy, maging hardinero ng inyong hardin sa bahay. Hindi, joke lang po mga kasombreros. Tapos ito, hindi na ubusan, no, ng pila ang McDo ni Alden mga kasombreros. 5 hours ago, pinost ng AR Troopers. Maraming salamat po. Picture, no, ng mga pumipila at saka kumakain sa McDonald's mga kasombreros dun nga sa bagong bukas sa Santa Rosa Bayan. So talagang ito yung sasabi na siksik, liglig at umaapaw, no, yung blessings ni Alden mga kasombreros. Kasi sa dami ba naman ng sa kabutihan ba naman ng puso ni Alden, ay talagang talagang pinagpapala siya ng Panginoon, and that's biblical, no? Tapos ito yung, may isang kagabi, may isang fan, talagang nakuhaan niya mismo yung itsura ng McDo bago yung pinagawa ni Alden. Kumbaga pa yung heritage house or yung lumang bahay na, ito kasi mas malinaw siya mga kasombreros, isa pala siyang ancestral house sa Santa Rosa, Laguna mga kasombreros. Talagang hindi pa siya gawa, as in parang pinabayaan lang siya na bahay mga kasombreros kasi luma na siya. Tapos yun, nung pinagawa na ni Alden yung as in nagbago mo mga kasombreros, no, yung niya, and luma siya talaga, no, parang pinabayaan na, parang abandoned house na siya mga kasombreros, na walang kabuhay-buhay. Tapos nabigyang buhay nung of course na pinagawa na sa McDonald's ni Phenomenal Box Office Cinema King. Grabe, no? Ang recycling, isa sa mga strategies na dapat nating ginagawa sa buhay, yung recycling talaga. Yung pwede pang gamitin, pwede pang mapagpakinabangan, ay gawin natin mga kasombreros, especially sa mga basura natin. Yung mga plastic, no? Kahit na sa ating mga bahay-bahay lang mga kasombreros yan. So the people are unstoppable mga kasombreros, at saka continuous silang pumapasok at saka kumakain, no, sa
McDonald's ni Alden Richards, mga kasembreros. So, talagang nakakatuwa lang at saka bless, mga kasembreros. And then ito ang cute dito, mga kasembreros, no, 9 hours ago, Showbiz Outlet PH. Maglalaba pero ganito ang kagandahan. Sa'yo talaga lahat, Catherine Berna. So, tapos picture ni Catherine doon sa bahay nga niya na kunwari naglalaba siya or maglalaba siya, mga kasembreros. So, if I'm not mistaken, part pa ito ng kanyang endorsement, no, na LG or TCL, mga kasembreros. So, napakagandang labandera naman, no, sabi ng iba. Hindi man labandera. So, maganda na naglalaba. Ang daming likes, 556 likes. 9 hours ago niya pinost, mga kasembreros, Showbiz Outlet PH. So, part po ito ng kanyang endorsement. Siguro tinuturuan niya sila maglaba ni Mama Min, no? Kasi alam mo naman si Mama Min talagang gusto niya na natututo ng ng gawaing bahay, no, ang kanyang mga anak at apo, mga kasembreros. Tapos ito, posted kahapon, happy si Catherine dala-dala baby niyang aso, sino kayang dumalaw. So ito po, mga kasembreros, ay picture po niya during their shoot ng Nutri-Chunks. Okay, so wala pong dumalaw, mga kasembreros, no, kundi gagawa po sila nito ng shoot, mga kasembreros. Na-flash ko na rin ang video nito na kung saan nga gagawa ng endorsement shoot, mga kasembreros, or endorsement video. Sina Ma'am Catherine, no, ng Nutri-Chunks, na kung saan ay kay Alden naman ay Alpha Pro Dog Food. So si Catherine naman ay Nutri-Chunks. Pero alam natin, no, na iisa lang yung team, yung production team na gumagawa ng Nutri-Chunks tapos Alpha Pro Dog Food, mga kasembreros. So talagang hindi lang sila pwedeng magsama kasi baka ma-issue-issuehan na naman, mga kasembreros. But we know for a fact na isa lamang po, mga kasembreros, ang production team Alvin. So yun, Alvin, mga kasembreros, yung gumagawa na team, mga kasembreros, ng Nutri-Chunks at saka dog food. And alam natin, parang kinukuhang endorsement, let's say, yun nga, sina Ma'am Catherine, si Alden, parang mahilig sa aso. Si Alden, ambassador ng PAWS or Philippine Animal Welfare Society. Tapos si Ma'am Catherine naman ay talagang for mommy, no? So, kinukuha nilang brand endorsements, brand endorsers, mga kasembreros, ang dalawang ito because mahilig sila, no? Kung anong kinahiligan ng mga artista, sometimes, yan talaga yung parang tinataon nila na magiging brand endorser sila kasi nga meron sila or hilig nila, mga kasembreros. So, kagaya sa aso, so kung kaya naging dog food endorsers, no, ang Kath din, mga kasembreros. So talagang mahilig talaga siya. Natural lang to sa kanila, mga kasembreros, no, sa Kath din, mga for mommy at saka for daddy ang dalawang ito kasi nga nagkakatugma sila, no. Isa pa to sa no, sa kinahiligan nilang pareho, mga kasembreros, yung mga pets, no, yung aso nga, mga kasembreros. Ito, ang cute nito, 9 hours ago. Ito yung pinakaunang selfie daw ni Alden noong 2016, no, sa kanyang IG post, na kung saan ay parang nasa kotse siya dito tapos nagmamaneho, tapos nag-selfie siya. So, 10 years ago, first selfie on his IG post 10 years ago, 2016 era. So, posted by Chard Fulkerson, no, na isang fan din po ni Alden Richards. So, si Soity dito ay, of course, no, medyo toto. So, ito siguro yung itsura ni Alden sa may Amerika na napagkamalan siyang totoy, napagkamalan siyang minor de edad, mga kasembreros. So, kung kaya siya hininga ng mga IDs ng mga establishment pag mapasok siya. So, ang cute kasi, no, dun sa Amerika, normal lang yung 5'11" ang height ng mga 14, 15 years old, 16, 17. Dito sa atin ay yung ganyang height ay bihirang-bihira, no, mga kasembreros. So, natatangkaran na tayo dyan sa 5'11" na height niyan, mga kasembreros. Sa Amerika ay normal lang, mga kasembreros, yan sa kanila doon. Tapos ito, ang kulit ng ginawang kalbo si Catherine. 1 hour ago, Filipino telenovelas, sabi niya ito, new hairstyle, who looks pretty.
So, tapos, dito, yung laughing emoji, tapos heart. Ginawang kalbo ba naman itong mga artistang to? Tapos, ito yung parang trip-trip niya lang mga kasi sina Kath, si Liza, si Kim, at saka si Kyla, mga kasembreros. So, parang naging ano na to, Shaolin Soccer, mga kasi... parang napagtripan lang po sila mga kasembreros, no? Ni Filipino telenovelas, mga kasembreros, na kung saan ay tawag dito, pinakalbo. Pero edited lamang ito mga kasembreros, ha. Nililinaw lamang po natin mga kasembreros. So yun po, talagang ano lang, trip niya lang, no, sa buhay mga kasembreros. Tapos ito yung twinning na nga ha ng mga damit ng Kathleen, mga kasembreros. Kinumpal kagabi ng isang Kathleen admin yung parehong damit, no, or twinning na damit, mga kasembreros, na couple dress ng Kathleen, mga kasembreros. Couples yung suot nila, the low-key couple, no, si Ma'am Catherine at si Sir Alden, mga kasembreros. So pinakauna na dito yung kanilang parang tuxedo na dark blue or navy blue, mga kasembreros. Tapos yung Mahal Din Kita na t-shirt, mga kasembreros, ng bench. Tapos yung shoes na blue. Tapos yung light blue na long sleeve, mga kasembreros. So yun, no, talagang ano lang, nag-uusap ang kanilang mga damit, mga kasembreros. So dito, actually dalawa na video compilation, mga kasembreros, ng twinning or pagkakapareho nga ng damit ng Kathleen, mga kasembreros. Yung recent, no, yung dito, yung damit ni Pops Alden nung update niya sa kanyang bahay, na parang maroon siya, mga kasembreros, dark maroon. Tapos yung kay Ma'am Catherine naman na nasa gym, mga kasembreros. Tapos yung isa ay parang yung jacket din ni Alden na varsity jacket na dark maroon, mga kasembreros, ang kanyang kulay. So yun. So talagang sa damit pa lang ay nangungusap na at saka nag-uusap na ang dalawang ito, mga kasembreros. So team low-key lang talaga ang Kathleen, mga kasembreros, no? Kasi ayaw nila ng masyadong maingay sa social media, mga kasembreros. Tapos ito, naka-move on na ako at wala naman ng nararamdaman. So parang nirepost ni Jocelyn Osinar yung kay Catherine at saka kay Alden at saka kay Daniel Padilla. Pero mostly kay Daniel at saka kay Catherine, mga kasembreros, no? Nasabi niya ay naka-move on na ako at naka-move on na siya at wala nang nararamdaman pa. Basta happy siya at maayos yung career niya. Masaya ako para doon, no, si Daniel Padilla, mga kasembreros. Tapos pictures nila Daniel at Kathleen, of course, mga kasembreros. So nakatitid dito si Alden kay Catherine, mga kasembreros. So hindi ko lang sure kung talagang totoo ito. Kasi alam ko si Daniel Padilla hindi siya maboka eh. Narinig ko yung interview ni Kyla Estrada, na mama niya, kay OG Diaz, na yung time nga nung breakup nila, parang parang gustong mag-open up sana ni Kyla gusto ni Kyla na mag-open up si Daniel kay mama niya, pero hindi yun nangyari. Parang si Kyla na lang yung una nagtanong na dito na ganon, tapos nag-advise konti si Kyla. Tapos nung masyadong mahaba na, sabi ni Daniel Padilla, "Ma!" So parang sinaway na siya agad. So tumahimik na si Kyla. So yun po ay ayon sa kay Kyla din po, mga kasembreros, doon sa interview niya kay OG Diaz. So parang hindi siya ganoon kaboka. So kapag hindi siya in-interview ng press people siguro at saka ng ABS-CBN or Star Magic, ay nananatiling kumbaga patahimik ang peg ni Daniel Padilla, mga kasembreros. Ito ay nag-umikot lang siguro sa social media, na-post ng isa, ni-repost ng isa. So yun, hanggang sa naging
tao dito, pinost na rin at pinost ng mga kasembreros. So, kung ito man ay hindi niya sinabi, ay okay lang. Kung sinabi niya, okay lang din mga kasembreros. Pero yun, for the good naman at para sa kabutihan ng bawat kampo or bawat party mga kasembreros ito, no? Yung naka-move on na. And yun naman talaga dapat ang gawin ng Kathniel, no? Maging ng Kathniel fans mga kasembreros na dapat nilang gawin. Dapat mag-move on na mga kasembreros. Kasi wala rin namang wala rin namang tao dito. Wala rin namang mangyayari na kung hindi sila mag-move on. Sa kanila, parang yung bigat, yung burden, sa kanila na rin yun mga kasembreros. Parang wala nang sense, no, na hindi sila mag-move on mga kasembreros and mga Kathnetics. So kailangan na nila mag-move on kasi nga ay tao dito, sila lang din yung mahihirapan sa huli. So Kathniel fans, alam ko mahirap mag-move on sa mga Kathniel fans talaga kasi for how many long years, no, 11 years, hindi biro mga kasembreros. Parang nagsimula sila talaga ng tao dito na subaybayan ng Kathniel from the beginning hanggang sa nag-break up sila mga kasembreros. Pero yun, no, talagang sarado na yung chapter na yun mga kasembreros. Talagang Kath din lang ngayon lang malinaw na malinaw, although low-key lang mga Tapos ito, next item tayo, si Jasmine Lasquite. No, sobrang dami na mangha sa bagong McDonald's ni Alden Richards na dinumog talaga ng tao sa opening na hanggang ngayon puno pa rin. So maraming patunay, no? Tapos picture, daming likes sa 138. Maraming patunay talaga, no? Kasi food is life sa mga Pilipino. So pag sabing McDo, tapos talaga, no? Talagang pinag-aralan nila mabuti na sa gilid ng highway, syempre kapag sa highway talagang dito maraming tao, maraming madaan. Kahit na iba yung destination nila, kunwari, di ba Laguna to, kunwari dadaan sila dyan, tapos papunta sila ng Parañaque, papunta sila ng Cavite, papunta sila ng Las Piñas, tapos nadaan dyan. So pag nadaan, ikakain sila tapos simbahan pa, as in public place talaga siya. Talagang gumawa sila ng feasibility study dito mga kasembreros na pumatok talaga. And of course, no, yung pananampalataya talaga ni Alden Richards mga kasembreros in wisdom. Kung kaya umabot at saka nakagawa sila ng ganito mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Parang pinagtabi niya yung picture ng Kath din na naka-red, no, nakapula pareho. Tapos nung parang nagdikit na, so iba na yung angulo. So AI generated siya mga kasembreros. Naka-red sila pareho, no. Yung kay Alden ay yung sa McDo opening, tapos kay Kath naman ay doon sa may KFC niya mga kasembreros na binigyan siya ng flowers. Ang galing na. Nung dumikit na yung pictures, ito na yung kinalabasan. So parang nagharapan na silang dalawa mga kasus at saka nag-holding hands. So pero ito po ay AI generated. So ito na nga main item natin. Saan pumunta si Alden kagabi? At saka nagkita nga ba ang Kath din, no? Kasi mga customers, may isang video dito na nag-circulate kagabi online. Si Alden po ay naglalakad siya. Tapos kasama niya dito may kasama siya dito na hindi ko kilala, mga customers. Tapos parang kinakausap siya. Walang audio music background lang yung nandito mga kasembreros. So dito ay parang naka dark blue jacket si Tisoy mga kasembreros. Tapos yung music background niya, alam mo ba na minamahal ko siya tulad aking nadarama kahit ako ay namukhang tanga ay ayos lang pakasama siya. So pero tapos si Papa Ten sa record mga hindi ko lang alam kung saan kasi to, wala akong record mga kasembreros, no. Yung kilala ko lang nakasama niya dito ay si Mama Ten mga kasembreros. Wala akong info talaga. Tapos first time ko kasi nakita ito, so kung kaya tanong din ng marami saan pumunta si Alden kagabi at kung nagkita ba sila ni Ma'am Catherine, kasi
may picture dito na nag-iisa lang si Ma'am Catherine, tapos na parang nasa kusina siya. Hindi ko alam kung ano, wait, pagkumpara ko nga yung yung sa Mellows sa Steakhouse siya. Kasi wala na yung mga kasama niya dito sa picture na isa. Hindi ko alam kung tinanggal using AI mga kasembreros. Tapos yung mga kasama niya ay wala na dito. Mga kasembreros and palagay ko ito yung sa kung nakita sila, good news mga kasembreros, no? Pero kung hindi naman ay naiintindihan natin yon because ayaw nga nila ng public appearance pa sa ngayon mga kasembreros. So, pero yun nga, no, alam naman natin na nag-uusap sila privately mga kasembreros. So, yun po yung pinakamahalagang katotohanan or truth mga kasembreros. Kasi low-key lang talaga ang inyong phenomenal box office cinema king at phenomenal box office cinema queen na gumagawa, no? At saka busy sa kanilang sarili-sariling agenda. So, na-confirm ko nga mga kasembreros. Sabi ko parang hindi ko alam kung isa pa tong picture additional dun sa may mga kasama nga siya na mga kitchen crew ng Mellows sa Steakhouse mga kasembreros. So, confirm nga, no, tinanggal lang niya. And pwede rin naman na nag-iisa lang siya dito mga kasembreros sa isang picture. Parang nag-solo lang siya. Tapos yung sa isa nga ay kasi nalungkat yung file talaga. Sabi ko parang doon nga ito sa Mellows sa Steakhouse mga kasembreros. So, yun, na-confirm natin na doon nga ito sa Mellows sa Steakhouse. So, na-post kasi ito kagabi ng Kathden Fanatics 6 hours ago mga kasembreros. So, hindi ko lang alam, baka tinanggal niya using AI mga kasembreros yung mga kasamahan ni Kath dito. So, yun siya mga kasembreros, no? And ang isang tanong dito na talagang umiikot sa aking isipan ay anong ganap ni Alden dito sa yung naglalakad siya. Wala kasi ako nito sa record So, saan ka pumunta pa sa Alden kagabi? Or kung hindi man kagabi, kasi kagabi ito pinost ng isang admin mga kasembreros. So, kung hindi man ito kagabi, ay kailan kaya ito, no? Or saan kaya ito pumunta si Pops Alden. Hindi rin kasi doon sa expo something kasi alam ko may ibang yun, may ibang tawag dito, iba yung suot ni Pops Alden dun sa may tawag dito sa expo Manila mga kasembreros, na kung saan ay bumili sila ng gamit mga kasembreros sa bahay at saka nagtingin-tingin na rin na mga pwedeng palamuti or gamitin sa kanyang bagong pinapatayong mansyon mga kasembreros. So, pero yun, no? Palaisipan sa akin to. Pero yun, tayo po ay team panatag pa rin kahit na nagkita or hindi nagkita ang Kathden mga kasembreros sa kagabi or kung saan man mga kasembreros. So, ang mahalaga sa atin ay panatag silang dalawa at saka tao dito nag-uusap sila privately. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Isang pinagpala at Sunday po na punong-puno ng pag-ibig at saka ligaya at pananampalataya at saka pag-unawaan sa ating buong pamilya. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasembreros, very applicable at relevant ito mga kasembreros. Ang title po ay Galit sa Kasinungalingan. Proverbs chapter 13 verse 15, a righteous man hates lying, but a wicked man is loathsome and comes to shame. So napakaganda ito mga kasembreros. Si Haring Solomon po ay nagkukumpara, no, o nagbigay ng illustration between two kinds of people. Okay, sila yung mga taong makatarungan or righteous mga kasembreros, yung matuwid at saka yung taong masama. Tayo mga kasembreros bilang tao, syempre ayaw natin namumuhay tayo sa kasinungalingan. Ayaw natin kumbaga pang nagsisinungaling ang tao sa atin, especially yung mga taong malapit sa ating buhay. Imagine mo, no, matagal na palang niloloko ka ng asawa mo, o ng kapatid mo, o ng kaibigan mo, diba? Nilinlang ka, o ng sino man dyan, basta malapit, no?
the closer the person, the more hurtful or the more painful mga customers na nararamdaman natin kapag tayo po ay nalaman nating niloko tayo or kapag nagsinungaling sila sa atin. So ganun siya, 'di ba? Kapag matagal nating kasama, for example, tapos nililin lang na pala tayo or puro kasinungalingan pala yung pinagsasabi sa atin, pinaniwala tayo sa hindi tama na mga bagay-bagay and so on mga kasembreros, no? So in short ay niloko tayo. So ayaw natin ng ganun and galit tayo mga kasembreros sa kasinungalingan, no? Galit tayo and tayo mismo rin ay hindi rin dapat tayo nagsisinungaling mga kasembreros, na because God is angry, no? Hateful mga kasembreros, at saka ayaw ng Diyos na tayo po ay nagsisinungaling. So ang verse na ito underscores the stark contrast between righteous and wickedness. It emphasizes the inherent aversion of a righteous person has towards falsehood and deceit. So parang ano lang yan 'di ba? Ang apoy ayaw niya ng tubig. Kasi pag nalagyan ng tubig ang apoy ay mamamatay mga kasembreros. Ang dilim ayaw niya ng liwanag kasi pag nandyan ang liwanag ay mawawala yung kanyang dilim or yung shadow mga kasembreros. So ang alat ay ayaw niya ng or para magkalaban sila ng matamis or mapakla or matabang mga kasembreros, and so on yung tubig ayaw niya ng langis. So parang hindi sila pwedeng pagsamahin sa isang bahay, yung matuwid at saka yung hindi matuwid, yung sinungaling at saka yung hindi sinungaling. Kaya pansin natin mga kasembreros ngayon sa ating gobyerno, no, na yung mga taong nagsasabi ng totoo ay galit yung mga taong nagsisinungaling sa kanila. Kaya kumaga pa yung mga kurap ay galit sa hindi kurap. Parang kumaga pa yung magnanakaw ay galit sa hindi magnanakaw. Pero yung iba, sabi nila ang magnanakaw ay galit sa kapwa nila magnanakaw mga kasembreros, no, kasi baka maunahan sila magnakaw. Pero hindi no, sa ating gobyerno ngayon talagang nagkakampi-kampihan ang mga magnanakaw at saka ang hindi magnanakaw nagkakampi-kampihan kasi of course parang battle of masama at saka mabuti. Ang mabuti at saka masama ay hindi pwede magsama kasi sasawayin parati ng mabuti ang masama sa kanilang ginagawa mga kasembreros, at saka maiirita din naman ang masama, no? Yung gumagawa ng masama maiirita kapag most of the time ay sinasaway nilang siya mga kasembreros ng mga taong gumagawa ng mabuti or ng tama mga kasembreros. Ganun sa buhay natin. Kahit sa kumpanya, 'di ba? Isipin ng tao kapag kunwari, no, yung isang empleyado ay parating tama, parang hindi naman siya perpekto. Pero ayaw niya ng nagsisinungaling, ayaw niya ng mga nanlilin lang, ayaw niya ng tapos sasabihin ng iba, sip-sip sa manager, parang pabibo, no? Parang ganun mga kasembreros, no? Pero hindi dapat ganun. Parang kumaga pa, you have to do right even nobody is doing it, no? Kahit na walang gumagawa ng mabuti at tama, ay gawin mo ito mga kasembreros alang-alang sa Panginoon at sa iyong sarili. So hayaan na natin yung mga nega mga kasembreros. Kung kumaga pa, importante dito ay kakampi natin ang Diyos because you are doing what is right. Righteous individuals strive for authenticity, honesty, and truth in all aspects of their lives. They understand the importance of integrity and hold themselves to high moral standards. They uphold their commitment to sincerity and goodness by hating falsehood. So galit talaga sila sa kasinungalingan. So kahit tayo, di ba, kunwari anak natin, kapatid natin, kapag nagsisinungaling sila sa atin, ay pinapagalitan natin sila, no? At saka ayaw natin na sila ay nagsisinungaling kasi galit nga tayo and hindi siya tama, no? On the other hand, the wicked person is portrayed as someone who not only engages in deceitful behavior but also promotes shame and disgrace. Yun, kahihiyan talaga, no? Kahihiyan mga kasembreros. Naalala ko yung sinabi ng anak ni Zaldico, no? A former representative Zaldico, na sabi niya na sobrang nakakahiya na harapin yung kaso mo dito or ang issue mo dito sa Pilipinas and so on mga kasembreros, no? So kasi nga grabe yung issue ng flood control scandal, yung mga nakawan sa gobyerno, nakawan sa pera ng bayan and so on mga kasembreros. Their actions are fueled by dishonesty and a disregard for ethical principles, leading to negative consequences not only for themselves but also for those around them. So kagaya na mention ko, no, yung mga kapatid natin, asawa natin, kunwari tatay mo magnanakaw, kunwari tatay mo nalininang, sinungaling, so kapag sikat pa sila, no, kapag public officials pa sila,
tapos na lamang magnanakaw pala sila, kurap pala sila, no, mga kasumbrero. So, pati yung buong pamilya nyo ay it's a shame, no? It's a big slap, mga kasumbrero, isang malaking sampal ng kahihiyan, mga kasumbrero, kapag nalaman na sila ay nagnanakaw, mga kasombreros. So, and ngayon nga, no, parang tao dito, kasi ba yung wish ni Cara David na although hindi naman dapat ganun yung wish natin, no, na mamatay lahat ng corrupt, no, parang talagang, pero ang Diyos kasi natin ay righteous, no? Ang Diyos natin, mga kasombreros, ay makatarungan. So, He will perform and He will do justice, mga kasombreros, lalong-lalo na kapag ang mga tao sa isang bansa ay nagka-cry out, nananalangin, and sobrang apektado, sobrang nabibiktima na ng unrighteousness, mga kasombreros, at saka unfairness, no, at saka injustices. We are challenged to examine our own attitudes towards truth and falsehood as we reflect on this verse. Are we actively seeking to embody righteousness by standing against lies and deception? So do we strive to uphold integrity in our words and actions even when it may be difficult? So yun siya, mga kasombreros, no? Kasi may mga taong neutral, no? Lalo na sa gobyerno natin ngayon, may mga taong neutral sila, hindi sila nagnakaw, hindi rin sila tumatayo doon sa side ng tama, no? Kumbaga parang ayaw nila ng gulo, natatakot sila sa katotohanan, ayaw nila masangkot sa away ng mga kurap at hindi mga kurap. So, they stand neutral in neutral position. So, wala sila sa anggulo ng dito yung lumalaban sa masama or lumalaban sa korupsyon. Yung ito naman side ay yung mga kurap, mga kasombreros. So, yung sa kanila, nasa gitna sila, mga kasombreros, may mga ganon. So, hindi dapat ganon. Kasi ang sabi dito ay we have to stand. Maging pursuan tayo ba? Dapat proactive tayo. We have to strive, no? Sabi dito, we have to strive to uphold integrity sa ating words, sa ating actions, mga kasombreros, na sometimes ay mahirap. Grabe, no? And ang dami rin dito, I'm not promoting politics or any congressman or any politician dito, mga kasombreros. Based ito sa observation ko, itong si Congressman Leandro Leviste, no? Grabe ang tapang niya, no? And according nga sa kumapa siya yung pinakamayaman yata na pinakamabatang mayaman sa Pilipinas. So according din sa interview na narinig ko, ang kanyang net worth ay around 6 billion. No, so yun po yung kanyang yung kanyang net worth sa SALN, no, States of Assets and Liabilities. So yung SALN niya na yun, mga kasos, ay legal po yun. Kasi nga ay may business siya. Anak siya ni Loren Legarda. So parang talagang matalino siya, no, kasi sa murang edad natuto siyang mag-business. So yun yung kanyang kasi solar, 'di ba? Kahit saan ngayon may solar, very mabenta yung solar, mga kasos. Kaya and yun, parang na-prove talaga siya ng COA, na-prove ng BIR, na-prove ng auditing, mga kasombreros, at saka ng SALN niya. So na-prove yun na legal lahat. Kumbaga pa, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa kung saan mga yung sahod nga niya sa pagiging kongresista, hindi niya kinukuha parang ginagamit na nilang sa mga distrito niya, sa ganun-ganun. So dito mo nakikita, no? So people are actually praying for Congressman Leandro Leviste, na sa murang edad niya ay talagang talagang pursigido siya na makasuhan ang mga dapat makasuhan, ang mga kurap, ang mga magnanakaw, mga kasombreros. He's too young, di ba? Napakabata ni Leandro Leviste. I'm not promoting po, based na ito sa aking observation, na talagang hindi sila natatakot, no? And inisip talagang gabayan na lang, Diyos na lang talaga ang bahala na kumilos, mga kasombreros, at saka ang Diyos po ay alam naman niya kung sino yung dapat protektahan at saka hindi dapat protektahan, mga kasombreros. Yung mga taong galit sa kasinungalingan at yung mga taong nagsisinungaling, mga kasombreros. So ang Diyos po ay ang Diyos na ang bahalang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa. So talagang na-amaze lang ako sa courage, no, sa guts, mga kasombreros, at spirit ni Leandro Leviste, na talagang bulgar, no, yung Cabral Files, mga kasombreros, talagang hindi siya natatakot, no, kahit nasa murang edad niya, na babanggain niya yung mga buwaya sa ating gobyerno. In today's fast-paced and information-saturated world, the relevance of Proverbs 13 verse 5 pala, mga kasombreros, is more pronounced than ever. Within the proliferation of misinformation and deceit, the call to righteousness and truth stands as a beacon of moral guidance. Consider a scenario
In a workplace where honesty is tested, admitting mistakes and embracing truth may initially be uncomfortable, but it ultimately fosters trust and integrity. So kagaya na mention natin kanina, na sa trabaho ay parang awkward, no, yung pagiging honest all the time. So parang kapag ikaw ay honest all the time, kapag sinisita mo yung katrabaho mo, for example, na mali yan, malito, so parang sabi nila, sip-sip ka talaga. So parang, so parang ganun yung parang nangingiral ngayon, no? Pero hindi dapat ganun, mga kasembreros. We have to be honest, no? Kahit na kalaban pa natin ang majority. Kasi kapag nasa Diyos, nasa panig tayo ng Diyos, ay wala pong makakalaban sa atin. Maybe mga tao, pero at the end of the day, ang husga po sa atin ay ang Diyos at hindi ang tao. In conclusion, Proverbs 13 verse 5. Verse 5 pala ito, sorry po, serves as a compelling exhortation to embrace truth and integrity in a world where falsehood often masquerades as reality. So parang may maskara, no? Yung kasinungalingan na parang totoo. So kung kaya mga kasambreros, marami na ngayon sa social media, false information, fake information, no? Kung pa-challenge ito para sa atin, especially sa mga nakakatanda, sa mga magulang, na we really have to check. We have to check and recheck and rethink mga research and study. So bago tayo maniwala sa isang information. So kung ako ay nagkakamali, no, kinorek ako na ganito dapat. So tinatanggap ko because tama sila, no. Kahit wala akong sinisinira, kapag tama ka, mali ako, tatanggapin ko yan, mga kasambreros. So after rechecking as well. So kasi hindi tayo perfecto, no. Hipokrito naman ako kapag kahit mali ako, tapos tama kayo, tapos hindi ko pa rin tanggapin. So masama rin yun, mga kasambreros, mali rin po yun na attitude. So sa final thought natin, let us choose the path of righteousness over the allure of wickedness, no, ensuring our actions reflect our values and beliefs. So allow Proverbs 13 verse 5 to be a beacon of life in our daily decisions, leading us towards a life filled with purpose and integrity. So yun siya, no? Dapat galit tayo sa kasinungalingan para tayo din po ay hindi magsinungaling. So alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, integrity, honesty, and sincerity, authenticity, mga kasos. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambresan pa. Alam po, I love you.